Tandaan ninyo ang tauhid ng paniniwala natin kay Allah Ta'ala. Ito yung paniniwala na si Allah yung Panginoon, Diyos, may pangalan, may katangian. Tandaan nyo yung tauhid na yan. Ito yung paniniwala natin sa kaisahan ni Allah Ta'ala. At ang tawag sa kamalian, nasasamba ka maliban kay Allah ay tinatawag na shirk. Ngayon, paano natin malalaman ng shirk? Man sawwa ghayrallahi billah, sino man ipinantay niya ang isang nilalang sa level ni Allah na nagtatangi lamang kay Allah sa rububiyya pati sa uluhiyya, al-musawa, al-mutlaqa, ng complete na equality, ng kompletong pagpapantay ay tinatawag na syirkun akbar. Malaking shirk. Itong syirkun akbar na ito ang pinakamatinding babala ni Allah Ta'ala sa Quran na ipinag-utos din ni Allah Ta'ala bigyan ng babala lahat ng mga nasyon matapos dakwahan ng tauhid. Diba sabi ng Allah Ta'ala kanina, Anibudullah, sambahin niyo si Allah, wajtanibut tagut, lumayo sa mga tagut sa pag-shirk kay Allah. Kasi nakakasira ng tauhid yun kay Allah Ta'ala. Ang shirk na ito, kapag nahulog ka sa shirk akbar, sa malaking shirk, anong mangyayari? Ay makakalabas ka sa Islam. Hindi ka na Muslim. At kapag namatay ka, abang buhay ka na sa impyerno, wa'audzubillah. At ito yung ginagawa ng ibang relihiyon ngayon. Kapag namatay sila, mahulog sila sa impyerno habang buhay na sila doon. Kaya nga nagdadaawa tayo Ginagabi natin ng mga relihiyon kasi ayaw natin mamatay sila sa shirk. Kasi pag namatay sila doon, habang buhay sila sa impyerno. At sabi ng Allah Ta'ala, nagbigay siya ng babala kay Propeta Muhammad. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kami ay nagbigay sa iyo, ya Muhammad, ng revelasyon. At sa mga naunang propeta, ikaw, pati lahat ng mga naunang propeta sa iyo, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, kapag nakagawa ka ng shirk, ya Muhammad, la yahbatanna amalu, lahat ng kabutihan mo ay dudurugin ng Allah Ta'ala. Imagine, propeta yun ha? Si Propeta Muhammad ang kinakausap ni Allah. Ano pa kaya tayo na hindi tayo propeta ng Allah Ta'ala? Nakuha ninyo, ito ang shirkun akbar yun. At sabi ng Allah Ta'ala, Innahu man yushrik billah وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Sino man sa inyo gagawa ng shirk kay Allah Ta'ala, iharam ng Allah Ta'ala yung paraiso sa kanya sa kabilang buhay. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ. At ang mananatili kayo, magiging tirahan ninyo sa kabilang buhay, ang impyerno, ang jahannam ng Allah Ta'ala. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, ang pinakamatinding babala ni Allah Ta'ala sa buong mga propeta at buong sangkatauhan, ang magsamba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang shirk na ito yung isang nilalang na itataas mo siya sa level lang pagiging nagtatangi lamang kay Allah, Panginoon, o sa pagsamba sa Kanya, sa rububiyya o sa uluhiyya. Kaya nga, ito yung naging dahilan ng hindi Muslim sa kabilang buhay. Nung ipapasok sila sa impyerno ng Allah Ta'ala, anong sabi nila? Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Sumpaman kay Allah Ta'ala, ang pinakapunot doon ng aming pagkaligaw nung nasa mundo, إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ay hinalintulad namin kayong mga nilalang, sa level lang pag ni Allah Ta'ala. Yung nilalang, inakyat mo sa level ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin nun, nagsujud ka dito, kahalintulad ang pagsujud mo kay Allah. Nagdua ka dito, kahalintulad ang pagdua mo kay Allah. Nagruko ka dito, kahalintulad ang pagruko mo kay Allah. So, inangat mo itong nilalang sa level ni Allah Ta'ala, kaya tinawag siyang shirk. Nag-fasting ka dito, kahalintulad ng pag-fasting mo kay Allah. Nagkatay, nagsakripisyo ka dito, kahalintulad ng pagsakripisyo mo kay Allah Ta'ala. Kaya sabi, إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ay hinalintulad namin kayo, pinantay namin kayo sa Panginoon ng sanlibutan kay Allah Ta'ala.
Yun ang pinakapunot dahilan ng pagkaligaw nila sa mundo. At ang tinutukoy doon ay ang pag-shirk nila kay Allah Ta'ala. At sabi ni Allah Ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. At huwag na huwag kayong gagawa ng Panginoon ng maliban kay Allah o kukuha ng Panginoon. Sasambahin niyo yun. Yan ang matinding babala ni Allah Ta'ala, shirk al-akbar. Unang-una, lalabas ka sa Islam. Pag namatay ka sa impyerno kahabang buhay, tapos lahat ng ginagawa mong kabutihan ay dudurugin ni Allah Ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sa Yawm al-Qiyamah, sabi ng Allah Ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. At darating kami sa Yawm al-Qiyamah, nandyan yung listahan ng kabutihan ninyo, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Gagawin namin alikabok yan ng walang halaga, ng walang timbangan, at dudurugin namin lahat ng kabutihan ninyo. Kaya nga ang hindi Muslim, di ba? Kahit mabuti sila sa magulang nila, nagbibigay sila ng sadaka, nagpapakain sila, sa tingin ninyo ba tatanggapin ni Allah Ta'ala? Hindi, kasi nag-shirk sila kay Allah Ta'ala. Kaya yun ang tinutukoy natin, na ang Islam ay kondisyon para tanggapin ni Allah Ta'ala ang isang uri ng ibada. Di ba? Kabilang sa klase na tinukoy natin yun, yung Islam kondisyon para tanggapin yung ibada. Kasi hindi sila Muslim. Kasi nag-shirk sila kay Allah Ta'ala. Kaya hindi tatanggapin ni Allah Ta'ala ang kabutihan na ginagawa nila. Kahit maging mabuti pa sila. At kahit gumawa sila ng kabutihan, kaya sabi natin, kahit mag-fasting pa sila, hindi pa rin tatanggapin ni Allah Ta'ala. Anong dahilan? Lifawati syartin. Dahil nga hindi nila tinanggap ang kondisyon para tanggapin ni Allah ang pagsamba, ang Islam na hindi dapat sila gagawa. Ang pinakapunto, huwag sila mag-shirk kay Allah Ta'ala. Yun ang pinakapunot dulo, na dapat hindi sila mag-shirk kay Allah Ta'ala.